Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanonood, at tinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya kapag naglilimos ka, huwag mo nang makaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong Amang nakakita ng mabuting ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapang-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong Amang nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapang-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilaya natin bilang Romano Katoliko, ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng mga gawaing mabuti sa harap ng Diyos. Ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng paggawa ng kabutihan, manalangin at pag-aayuno ng may katapatan at hindi para lamang makita o purihin ng ibang tao. Sa ating pagninilay, una, pagiging totoo sa paggawa ng mabuti. Sinasabi ni Jesus na ang paggawa ng mabuti ay hindi dapat gawin para magpasikat o makakuha ng papuri mula sa iba. Ang tunay na kabutihan ay ginagawa ng lihim at ang gantimpala ay nagmula sa Diyos.
na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. Pangalawa, panalangin. Ang panalangin ay isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ito para ipakita sa iba kung gaano tayo kabanal. Sa tahimik na pagdarasal sa ating silid, mas nakikilala natin ang Diyos at nagiging malalim ang ating relasyon sa Kanya. Pangatlo, pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang sakripisyong ginagawa upang magpakumbaba at lumapit sa Diyos. Hindi ito para ipakita sa ibang tao na tayo'y nagdurusa. Sa halip, ito'y isang personal na alay na dapat panatalihing lihim. Dito sa ating pagnilay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, madalas na tayo ay napapadala sa pagnanais na makita at mapansin ng iba. Ngunit ang paalala ni Jesus ay malinaw. Ang tunay na gantimpala, ang paggawa ng kabutihan, panalangin at pag-aayuno ay mga personal na handog na hindi nangangailangan ng papuri ng tao. Sa pagsabuhay natin sa paggawa ng mabuti, subukan natin gumawa ng mabuti na hindi sinasabi o ipinapaalam sa iba. Halimbawa, magbigay tayo ng tulong sa nangangailangan nang hindi naghihintay ng kapalit o papuri. Manalangin. Maglaan ng oras araw para sa tahimik na pagdarasal. Hanapin ang isang lugar sa buhay kung saan maaari tayong manalangin ng walang abala. Sa pag-ayuno, gawin nating may kalak at kalinisan ng puso ang anumang sakripisyong nais nating ialay sa Diyos. At iwasan ang pagpopost sa social media tungkol dito. Ang tunay na kabanalan ay nagmula sa ating puso at ang Diyos ang nakakita ng lahat ng ito. Sa Kanya tayo magtiwala at maghandog ng lahat ng ating gawain na may katapatan at pagmamahal. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapala.